Mahal mo at pinaglalaban mo, wag silang maloko. Dapat po, gamitin mo yung 255,000 subscriber mo na mapanood ka sa maayos na pagpapaliwanag. Okay? Na hindi pala alam ng ating mga kapatid sa Iglesia Katoliko na ang pamanhiin pala ay matinding pinagbabawal dahil yan ay prestigious belief na tinatawag mo occulticism. Ano daw ang pamanhiin? Ayon kay Miss Japina na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang pamanhiin daw ay Babawal dahil yan ay prestigious belief. prestigious belief. Ngayon lang ako nakarinig ng prestigious belief. Pamanhiin sa English, prestigious belief. Tinatawag mo occulticism. Occulticism daw. Ang prestigious belief, occulticism. Hindi po, superstitious belief at occultism. Pero sa halip na magturo ka ng maayos galing sa Bible, ay nakikipagdebate ka. Tinuro po ba sa atin ng ating Panginoon Diyos na makipag-away sa ating mga kapatid? Ang pakipagdebate, hindi naman yan pakipag-away. Diba? Kung pakipag-away ang pakipagdebate, di po ba mga ministro sa Iglesia ni Manalo, nakipagdebate, ibig po ba sabihin nakipag-away sila? Ang The Revealers na unofficial na mga ngaral daw sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, nakipagdebate, nakipag-away ba sila? At ano pa sabi niya? Again, ang turo ng Panginoon Diyos, unang-una, mahalin mo ang iyong kaaway. Tama naman. Mahalin ang kaaway. Kaya panalangin natin na sana mabuksan ang kanilang isipan, lalo na sa mga pagputol-putol sa mga aklat Katoliko. Pero sabi niya, di naman tinuturo daw sa Biblia yung pakipagdebate, parang di yata nabasa itong Acts chapter 18 verse 28. He would vigorously defeat Jews' arguments in public debate, using the scriptures to prove that Jesus was the Christ. Tatalakayin natin ito at ipagpatuloy natin, lalo na ang mga banat sa The Revealers at itong sabi ni Miss Jafina ng ANC na dapat daw umano ituro ng natin na ang superstitious beliefs ay ipinagbabawal. Matagal naman natin yung itinuturo ng superstitious beliefs ay ipinagbabawal talaga. Di po ba? At ito'y tatalakayin natin mga kapatid sa pagkakataong ito. Samahan ninyo ko. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Muli, ito inyong lingkod, Brad Windel Talibong, at sa pagkakataong ito, inadiyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang kung bago ka lang, mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kasi umalingan, Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Di natin layunin na makipag-away sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Maraming salamat po, God's Grace and Mercy Catholic dyan sa Hong Kong sa suporta. Kundi sa pagkakataong ito'y ating sasagutin mga kapatid. Itong matagal na banat nila sa pananampalatayang Katoliko. Alam niyo naman na ang
kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magbuka talaga parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Di ba, matagal ng panahon, ginagamit nila ang pagputol-putol sa mga aklat mismo na pinag-ari ng simbahang Katoliko. At dahil diyan, dami ding mga inosente na natangay. At ayon sa mga revelers na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, itong One Holy Catholic Apostolic Roman Church ay isang utay-utay daw na pagdugtong, kaya parang inasimbol na sasakyan. Mali sila. Dahil sa kanilang argumento niyan, palpak sila batay sa aklat ni Felix Manalo. At ano yan? Mamaya. Ito ang argumento, pansinin ninyo. Una, ang argumento ng taga-The Revelers na Iglesia ni Manalo, mga kapatid, haba daw ang pangalan na One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pagkatapos, nawala ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang isa lang sa pinagtataka ko, Kuya Siriac, ang haba-haba ng pangalan ng kanilang iglesia, yung mahalagang pangalan, yun pa ang nawala. Kung bakit? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yung mahalagang pangalan sa pagiging tunay na Kristiyano, Kuya Siriac, yun pa ang nawala. Oh, yan. Nawala daw ang mahalagang pangalan. Totoo ba yan? Mali. Bakit? Dahil kung tingnan natin, mga kapatid, ang mabasa sa aklat na palagi nilang ginagamit. Alam nyo ba kung ano yung mabasa? Ito po ang mabasa sa naturang aklat na palaging ginamit ng mga ministro at sa The Revelers. Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack sa pahina 191. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed. But it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Ano daw? Bakit nga ginawa nilang English? Ang sabi diyan, paglalarawan sa tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. At alam nyo ba, sa paggamit nila sa mga aklat Katoliko para tutulan ang simbahang Katoliko, mas lalong tumibay dahil sila mismo nagsusuwagan. At ano po ba yung pahayag pag nagsusuwagan? Kung pakinggan natin ang pahayag mismo ni Sandoval, pag nagsusuwagan daw, ibig sabihin, kung magsusuwagan, ito'y hindi tunay na iglesia. Si Sandoval mismo ang nagpahayag diyan. Sandali, hanapin natin yung pahayag ni Sandoval. Pag magsusuwagan, hindi tunay na iglesia. Pero, alam natin na basta kontra-kontra ang aral. Ito po si Sandoval. Napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, ito tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo eh.
So matatalino kayo. Masasabi ba natin na tunay na relihiyon ang kontra-kontra na aral? Bakit kontra-kontra na aral? Una, mga mahal na kapatid, ang pahayag ng The Revealers ay noong 1870 at the Vatican Council gamit nila ang aklat na Discourses of the Apostles' Creed. Utay-utay daw ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yung pangalan nila ngayon na opisyal. Kailan po nabuo yan? Basahin po natin sa kanilang aklat pa rin. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack noong 1938 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Batikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay iminungkahi, ngunit ito ay hindi tinanggap. Ang mga obispong nagtipon ay buong pagkakaisang pinagtibay ang opisyal na pangalang ito, ang banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun, doon na po nabuo. Kumbaga, doon na nakompleto yung pagkaka-assemble. Utay-utay na nabuo, Kuya Siriac, hindi Apo. biglaan. Hindi po. Nag-evolve parang Pokemon ba? Kaya Nag-evolve daw parang Pokemon. Kung tignan natin, sino ba nag-evolve parang Pokemon? Mamaya, sisilipin natin. Alam nyo ba? Una, yung natalikod ang Iglesia ni Cristo. Kailan yan? Kailan yan umabot sa isip ni Felix Manalo? 1913 daw ayon sa kanilang pasugo. 1914, yon ang pagrehistro sa Securities and Exchange Commission. O sino ngayong nag-evolve? At meron pa mga evolusyon sa kanilang aral, mga kapatid. So, utay-utay. Ngayon, kung utay-utay, 1870, binasa nila sa kanilang sulo, mga kapatid, na noong taong 325, meron ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero, nagsusuwagan kasi ang argumento ng mga ANC dahil, bakit? Ayon sa kaanib na yung munting kaalaman, kaanib ng Iglesia ni Cristo sa channel sa munting kaalaman, at hindi lang yan, ito pang isa na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church naging official 17th century daw. Ito. Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Sapagkat ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, sabi na rin ng ministrong nakipagdebate dito kay Mr. Tamperd, ang pangalang yan ay parang assembled na jeepney. Yung Iglesia, yung Katolika, ibang taon ikinapit sa pangalan nila. Yung Apostolika, ibang panahon din nang idagdag nila. Yung Katolika Romana, ibang taon din ikinabit para madagdag. Yun. Diyan mali ang mga kaanib sa Iglesia ni Manalo. Ang akala nila, mga kapatid, sa deklarasyon doon nagsimula. Sa deklarasyon ang aral kaugnay sa palatandaan ng tunay na Iglesia. Kundi sa deklarasyon, dineklara lang ng simbahan ang di mabagong katotohanan. Bakit? Mali sila. Mismo sa kanilang, sa aklat ni Felix Manalo, sulo. Taong 325 Anno Domini pa sa panahon ni Constantino, binanggit na ni Manalo na
ang One Holy Catholic, Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya, kung sa taong 325 at sabi naman nitong mga kaanib na 17th century, una, yung 1870, 17th century ba yan? Oh, kontrahan na. 1870 ba sa kanilang, sa Aklat Katoliko, pero 17th century daw yan. Pangalawa, sa 17th century, nagiging official daw ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So therefore, bago ang 17th century, wala pa at hindi pa ginagamit ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Pero pakinggan natin ang The Revealers. Ito po ang... Ang pangalang Sandali, Iglesia Katolika Apostolica Romana, para sa inyong kaalaman, Masyado tayo minamalit ni Talibong eh. Akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. Ah. Meron tayong sulo eh. Oh, yan. Mabasa ninyo sa Solo, sa pahina 30, ang Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya kung ang argumento nila 1870, utay-utay daw umano mga kapatid, ang palatandaan ng tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit sa aklat ni Felix Manalo, 1870, ito pinakita nila, Iglesia Katolika Apostolica Romana. Ang sabi ng kanilang kaanib, bago ang 17th century, yung 1870, hindi yung 17th century. Bago daw ang 17th century, di pwedeng gamitin ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana dahil lumabas lang ito 17th century daw. Oh. Pero, anong sabi ng mga revealers? Meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika. Oh, ang may akda niyan ay si Felix Manalo na sa 325 sumipot daw ang bagong relihiyon. Ay, palagay natin na di ba nagkontrahan? Sumipot. Yun ang pagkatatag, 325. Ano yung sinabi ni Parma na ang Iglesia Katoliko ay tatag ni Ignacio? 110. Doon ba sa pagkatatag ni San Ignacio, kung yung sundin natin ang kanilang argumento, hindi sumipot? Okay, tuloy natin. Apostolica Romana. So, sino ngayon ang sulpot? Oh, tawa sila, sino ang sulpot? Malinaw kung sino ang sulpot. Ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo sa 1914 Punta Santa Ana, Manila, na nakakita lang ng pangalan sa Biblia, Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo, abay inaangkin na sila daw umano yun. Oh. Dami pang mga nagdala ng Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Dami. Na nauna pa sa kanila. Ibig ba sabihin, dahil sa pangalang Iglesia ni Cristo, yun na ang katibayan na tunay na? May nauna pa nila. Ngunit katulad din sa Iglesyang tatag ni Felix Manalo na umaangkin lamang sa hindi kanila. Tuloy natin. Sumipot eh. Yari ka, diba? Talibong. At saka bagong relihiyon lang pala yan. Ano ka ngayon, Talibong? Tanggap mo ba yun? Sulpot kayo? Oh. So, yan. Patawa-tawa pa sila, di nila napansin, nagkontrahan na. Bakit nagkontrahan? Di ba sabi na ang Santa Iglesia Katolika Apostolica Romana ay hindi umano lumitaw ang pangalan hanggang 1870 na ayon sa kanilang kasaba, 17th century. Pero, paano nila kontrahen itong nakasulat sa kay Felix Manalong Sulo? Pahina 30. Pero paunahan na natin, Kuya Midan. Baka kasi pagkontrahin na naman niya, sabihin niya, sinabi ni Caramil Parba na itatag ang Iglesia Katolika noong
110 AD kay Ignacio. Oh, yan. Sinabi ni Parma na itatag 110 sa panahon ni Ignacio. Baka umano pag kukontra-kontrahin, talagang nagkukontra-kontra na talaga. Bakit? Nagkontra-kontra. Di po ba ayon din ni Feljon Fuentes na ang simbahang Katoliko ay umiiral hindi dahil ito'y naitatag na sa Pasugo Magazine yan. 1987 page 4. Feljon Fuentes, ito I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. O see? 1st century. At ano pa? Ang sabi niya, the Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. So, yun ang sabi ng ministro nila. Ang simbahang Katoliko umiiral ngayon hindi dahil ito'y naitatag. Kaya kung sasabihin nila na ang simbahang Katoliko ay natatag sa panahon ni Emperador Constantino o kaya ay naitatag sa panahon ni Ignacio sa taong 110 Anno Domini. Hindi. Ang simbahang Katoliko ay umiiral sa panahong na itatag ito, 2nd century. Kung 2nd century, ano itong nasa Pasugo Magazine ninyo? Na ang sabi, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. O di ba nagsusuwagan? Na ang simbahang Katoliko ay maibalik sa unang siglo. O, yan. Nagkukontrahan. At ano ang palatandaan pag ang isang sikta nagtuturo ng kontra-kontra, nagtuturo na nagsusuwagan. O ano ang sabi ni Sandoval kaugnay diyan? Pag nagtuturo daw umano ng kontra-kontra, ibig sabihin hindi yan iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Si Mr. Sandoval mismo ang nagpahayag diyan na nauna na nating pinarinig sa inyo mga kapatid. No? Kaya ang aral na kontra-kontra, Napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, eto tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo eh. so matatalino kayo. Kaya kung nagkontra-kontrahan, hindi yan tunay na reliyon. Kaya huwag kayong magiging brainwash. Ano po ba yung brainwash? Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. So ang maling ginagawa ng mga ngaral hindi makikita. Kaya nga, di ba ninyo nakikita na nagkontra-kontrahan na ano daw, 17th century, lumabas ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya wala pa at hindi pwedeng gamitin ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana before 17th century. Ang binasa nila, ang Discourses of the Apostles' Creed na nakasulat in 1870. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, 1870, 17th century ba yan? Mali.
balikan natin. Ano ang Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. yan. Yon ang palatandaan ng brainwash. Kaya kontra-kontrahan. Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan. 17th century pababa. Hindi ginamit daw. 17th century pababa ang pangalan. Pero, taliwas naman sa binasa ng mga The Revealer sa aklat ni Felix Manalo. Masyado tayo minamalit ni Talibong Akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. Ah. Kaya nga, binasa ko yan. At ginamit ko yan dahil ang argumento ninyo, bago ang 1870, yung isa naman, 17th century, doon lang lumabas opisyal ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya before 1870, di pa at wala pang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Ngunit, sa aklat ni Felix Manalo, 325, nandan na ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Tandaan ninyo, sa taong ito, wala pa ni isang protestante na tatag ng taong lumabas. Meron tayong sulo eh. Meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, sino ngayon ang sulpot? Sumipot eh. Yari Oh, ka, diba? Talibong. At saka bagong relihiyon lang pala yan. Yan. Bagong relihiyon pa lang umano. Yan. Natural si Felix Manalo ang nagsulat yan. Yung founder ninyo. Pero, pag sinabing bagong relihiyon, 325 kumpara sa 1914, alin ang bagong relihiyon? Ha? Pagkatapos, ginamit na ang bagong relihiyon, ano daw? Iglesia Apostolica Katolika Romana, taliwas ito sa kanilang pahayag na ang Iglesia Apostolica Katolika Romana dun lang sa 1870 lumabas. Okay, tuloy natin. Ano ka ngayon, Talibong? Tanggap mo ba yun? Sulpot kayo? Pero paunahan na natin, Kuya Milan. Baka kasi pagkontrahin na naman niya, sabihin niya, sinabi ni Caramel Parba na itatag ang Iglesia Katolika noong 110 AD kay Ignacio. So, naitatag talaga umano ang iglesia noong 110 AD kay Ignacio. So, kontra na naman. Bakit? Tingnan yung pasugo ninyo. Magbasa naman kayo sa pasugo ninyo. The Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. So, sino sa kanila kaya, sa palagay ninyo mga kapatid, ang nagsabi ng katotohanan? Sila si Parba, The Revealers, na ang simbahang katoliko itinatag daw ni San Ignacio, samantalang ang kanilang pasugo magazine, ang simbahang katoliko ay umiiral. At sinabi pa dito, and I strongly assert this, umiiral hindi dahil ito'y itinatag. O di ba? Nagkukontrahan na. So, kaya sa mga nagsubaybay natin, buksan niyo yung isipan ninyo. Huwag kayong brainwash, sabi ni Sandoval. Ito kasi sa panahon ni
Constantine, yun na yung magkasama na ang Iglesia Katolika at sila ng imperyo nang sila ay bigyan na ng kalayaan ni Constantine. Kaya yan ang pagtatatag niyan. Oh, yun. Yun ang babaw. Nung nagsama na umano ang simbahan at ang imperyo, yun ang pagkatatag. Asan kaya nila kinalap yan? Na yung pagsasama sa imperyo, kung tingnan natin, mga kapatid, ang kasaysayan, napakalinaw na ang pagsama sa imperyo at iglesia, yon Iglesia Katolika, yon ay palatandaan na victory of the church against the Roman persecution. Yun ang kasaysayan. At wala tayong mabasa sa kasaysayan. Bakit? Alam naman natin na ang simbahang Katoliko, before the conversion of Emperor Constantine, tinatawag na pre-Constantinian period, ang simbahang Katoliko, mga kapatid, ay na-develop doctrinal and organizational structure. Kung tingnan natin ang kasaysayan, gumamit sila ng kasaysayan, di po ba? E di tingnan natin ang kasaysayan. Ito po ang mabasa sa Encyclopedia, New Encyclopedia Britannica Volume 10, page 146. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century. Anno Domini. The history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire. Napansin nyo ba? Pre-Constantinian period. Ibig sabihin, di pa na-convert si Emperador Constantino. So nag-exist na ang simbahan, mga kapatid. Pagkatapos, sinasabi nila na ang simbahan daw umano ay itinatag ni Constantino noong nagsama na. Mali. Dahil before Constantine, alam natin na ang paganismo, ang official state religion, ayon sa Collier's Encyclopedia, Volume 5, page 26, paganism was the official state religion. Christianity was suspect, and Christians were subjected to persecution. Ngayon, dahil mahilig silang umaangkin, mabasa lang Christian subjected to persecution. Ang tanong dito, sino itong Kristiyano? Sigurado tayo, hindi yan ang Iglesiang Tatag ni Felix Manalo. Dahil ang pinag-usapan natin sa history, sa panahon sa Roman persecution, 64 Anno Domini, during the time of Emperor Constantine, Emperor Cesar Nero. So, sino yung Kristyanismo na mariing tinutuligsa, pinipersecute? Ito po sa Europe Before Modern Times by O'Brien. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as such government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Yun ang kasaysayan, no, sa persecution. Kaya, nung na-convert na si Emperador Constantino, yun ba ang pagkatatag? Hindi. Ito ang mabasa natin sa kasaysayan, mga
kapatid. World History by Lani Goldman, page 159, and 312 Anno Domini, the work of Christian missionaries was made easier when the Roman Emperor joined the church, Constantine. He adopted Christianity and made Christianity the official religion of the Roman Empire. Gradually, the temples of the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. So, itong conversion ni Emperor Constantine ay palatandaan, mga kapatid, na ang simbahan ay nanalo. Nanalo ang simbahan sa digmaan sa mga pagano. No? Kaya, kung balikan natin at tingnan natin ang mabasa sa Modern World by Beaton and Kaufman, pahina 37, ito po ang mabasa natin, mga kapatid. Victory of Christianity. Constantine the Great, the successor of Diocletian, was the instrument employed by the divine providence at last to give peace to the church. Hindi po yung pagkatatag, kundi ang pagpanalo sa simbahan sa persecution ng mga paganismo noon. Oo, kasi merong mga awayan ng mga arsobispo dyan, kagaya nila Arios. Noon na, may awayan daw umano ng mga arsobispo kagaya ni Arios. Kahit kailan si Arios, hindi yan naging arsobispo. Si Arios ay hindi arsobispo. Oh, di ba? Yung mga yan, kontra-kontrahan sila. Ang ibig na sabihin niyan, nagkaroon na ng kapangyarihan ang Iglesia Katolika niyan. So ang ibig sabihin umano, nagkaroon ng kapangyarihan. Di, hindi ang pagkatatag. Kundi, ang simbahang Katoliko, opisyal na ideklara ni Emperador Constantino as state official religion of the Roman Empire, because before the conversion of Emperor Constantine, paganism was the official state religion. Kaya, nang na-convert na si Emperor Constantine, gradually, temples of the old gods were closed and their lands were given to the Christian churches. Yun ang tinatawag na victory, kung tingnan natin sa kasaysayan, victory of the Christianity. Kala ko ba na sila nag-aaral talaga ng history? Abay, mahirap talaga, mga kapatid, pag ang history ay ginawang estore. Kaya, estoryahe.